May buntag sa tanan. Patsada nga pagkanta, di ba? Mga may sungos lang upat. Isa ka babae, turo ka lalaki. Mga anak ni Philip Quixote. Ang ilang lulog lola, wala na. Pero salamat sa Ginoo nga ang mga bata yung tao nakabilin din. Okay? So, ampuan nato ang Ginoo maghata ug panalangin sa ila nga sila magdagko. Ang ilang kakantaon karon makapadayon sa pagsulti niya ng mga butang. Mga igsoon sa Ginoo karon nga buntag. It's only February 16, di ba? Karon February 16. Last Friday was February 14. So last February 14, ang nakita nato was that people around us were celebrating Valentine's Day, di ba? So the color was red, the flower were roses, the food was chocolate, and other things. But you know what? As I look into that, ang ako makita lahi nga mga butang. Ang pangutanay nga ni, asa nagsugod ug unsa pagsugod ang Valentine's. So, kana siya nga topic, it's going to be integrated into our sermon this morning. But let us read first this part of the scriptures, okay? We're going to be reading from 2 Corinthians 6:14 to 18. Let's read this, please. It is in the screen, okay? Basahan please nato. Ready, go. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Mag-aampo kita magsoon sa Ginoo. Langit no na mong amahan, nagapasalamat kami sa imong kaayo. Kung nagapangayo kami Ginoo sa imong panalangin, Ginoo nakibalo kami nga, daghan ka Ginoo ginaandam Ginoo para kanamo Dios. Pero usay kami Ginoo nga nagaatubang Ginoo kanimo, dili makita na ang mga butang. Lord God, ako nagampo ka nga buntag tabangan nimo kami nga makita namo Ginoo imo nga tuyo sa among kinabuhi. Nga ikaw makahatag Ginoo kanamo sa imong purpose. Imo tinutuyo, imo nga gusto sa among kinabuhi Ginoo ug kami magtuman niya nga mga butang. Tabahin kami Ginoo nga ikaw lamang ang mahimay sa among kinabuhi, nga wala na uban pa. Unya kami Ginoo nagampo nga ikaw magtabang Ginoo kanamo nga kami makasabot karon nga buntag ug magahimo na ng mga butang nga naikaisog para sa imo ug para Ginoo kanamo para sa uban. Ginoo tabahin kami, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga buntag ang atong topic is this: affection in God's creation. Affection meaning ang mga gabation, ang mga kanang gugma nga nasa dughan sa mga gihimo sa Ginoo. Now, as far as we know, everything that we can see right now were created. Di ba? Wala tayo masulti nga isa ka butang nin kalibutan nga wala gihimo. Example, kung maglantaw tani ining antipara, na naghimo wala, di ta makasulti nga wala. Kaya wala makakakita na sa gawas nga kanang mga metal nga nasa dalan unya nagliyok-liyok lang siya kung toton nimo ang antipara. Wala man, di ba? Or relo. Wala kay makita nga mga metal din sa dalan nga nagliyok-liyok lang unya nahimo nga relo. Everything is a creation. As a matter of fact, everything beyond this, we can say God created them. Pero problema nato mga igsoon sa Ginoo ngani. Ang pagtugas sa Ginoo sa kalibutan, wala niya gipirmahan. Di ba? Usually ang mga artist maghimos sa mga painting nga dagko, mga ayo nga mga ginbinuhatan, naa na sila distinction sa kilid na nga nabutangan og pirma nila nga makita kung kinsa naghimo ni ana. Sa Dios wala. Paghimo nagbukid, walay pirma nga kani gihimo ni Kristo. Yan gihimo sa Dios. Wala. Paghimo ni sa tao, wala na butang sa itong nga agtang, gihimo ta sa Diyos. Unta ko na yung mga ngalan ang gihimo sa Ginoo sa ato, masayong kita magsabot niya na, pero wala. Pero mga Igsoon sa Ginoo, bisan pa nga wala yung ngalan sa Diyos nga nabutang sa iya gihimo, ang makita nato nga gahom lamang sa Diyos ang makahimo na ng mga butang. Gahom lamang sa Diyos. Example, sa Thailand, nasa gihimo nga usa kadako nga image ni Buddha. Dako.
Ang ilang gihimo dili nga image nga ginakanang gitapik sa daan nina, kundi ang bukid ilang gikuha ang usa ka side. Gikuha ang usa ka side. Pagka man nga nakuha ng usa ka side, gibutan na nagsuga ang tibok nga bukid. Nga makita nimo kung gabi ang image ni Buddha. Now, ako nagatuo nga kita nagasulti sa atong kagalingon nga ang Dios naghimo na nga mga butang ang bukid. Naghimo sa bukid. Sila nagbutang sa mga suga. Nga makita nimo nga ang bukid na ay Buddha nga image. Pero may iso sa Ginoo, ang mahimo nato ang ato maarangan, pero ang naghimo sa bukid walay makahimo na nga tao as natural. Mao na nga na ako isa ka panahon nga naay tao nagsulti ngon niya si Dios, Ginoo, kay balo na ko maghimo sa imong himo sa una. Ingon niya unsa man imong mahimo nimo day? Makahimo og tao para sa imong himo sa una. Gikan sa balas, gikan sa kanang abog. Ingon sa Diyos saya, sige, ug makita ta. Pagkita nila, ingon sa tao, Ginoo, maghimo na kong tao, gikan sa abog ha? Ingon sa Diyos, dili. Ang imong himuon, maghimo sa kag-abog, para himuon mga tao. Kung makahimo kag-abog, makahimo kag tao. Pero problema, kaya di mas makahimo kag-abog, makahimo sa tao. Istorya na, ha? Pero mga iso sa Ginoo, everything that we can see now was created by God. And God created man after the Trinity talk. Ang Trinity meaning, ang Diyos nga tulo ka buok nga nibawaan sa Biblia, nag-istorya. Maghimo ta og tao nga parehas sa ato. And then, ang iyang kamot, naghimo nga katong magkahimo sila parehas sa iyang gamay, unya mahimo nila nga ang iyang gilang gihimo nabuhi. Mga igsoon sa Ginoo, milagro. Milagro. Kaya wala pa tayo nakita nga parehas sa gihimo sa Ginoo ning kalibutan. Wala pa tayo nakita nga parehas sa gihimo parehas sa ato. Naghimo sa Ginoo. But you know what? It is a miracle and we thank God for that because we know it was God who made us. Na mga igsoon sa Ginoo, ako nagkatuo nga kita nga tanan nga niya dinhi karon nakaagi sa mga eskwelahan nga nagtudlo sa atong dili sakto. Now, ako nagkatuo nga natudloan tag evolution. Ako nagkatuo nga kita nga niya dinhi nakatuon ni ana. Nga ang kalibutan nigawas lang. Siyang kugalingon nga tempo, unya nagawas lang nga pareha sa ato karon. Unya, kana siya nga pag-istorya, gihimo na siya nga nga kanang atubangan sa gihimo nga katang atong gituhan nga gihimo kita sa Ginoo. Mo na usahay kalisod gyud ato pahimuon. Ato mga bata, sultihan nato, ang Dios naghimo sa tao. Ang ilang tubag, ang tao, di gawas lang siya kugalingon nga gawasanan. Ingunta, ang kalibutan gihimo sa Dios. Ang natubag, ang kalibutan ni gawas lang tungod kay kabubuton niya. Usahay, ang ato mahimo is that tudluan nato sila ug di ta mag-argue sa ila because it was God who made that. Now, Genesis 1:27 and 28 nagasulti. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God created them and God said unto them, be fruitful and multiply. Replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Now look at this. This is Genesis 1:27 and 28. Remember? Genesis 1:27 and 28. Kanusa ka rin nakasala ang tao? Unsa nga chapter? Chapter 3 sa Genesis. Gihatag ni sa Ginoo sa ilang sugo, wa pa sila nakasala. Ang gishatag sa sugo sa Ginoo niya, ingon niya, replenish the earth and subdue it. Be fruitful and multiply. Buting nun, gisugo ang sa Diyos ang tao nga magdaghan sila. Magpadaghan sila, unya ang tibok kalibutan, ilang nga mabutang sa gahom sa mga tao. So wala pang sala. Gisugo na dahil sa tao. Nganong ako nigidala sa inyo, ingani manggod. Naay mga tao karon nga nagatudlo, nga kita nga mga tao nagawas tungod sa sala. Nagawas tungod sa sala. Now, actually dili na mao. Sa Biblia gisugo sa Dios si Adam ug si Eva magpadaghan og anak sa wala pa sila nakasala. Gisugo sila nga sila magpadaghan sila mga anak nga tibuok kalibutan ilang makover. But look at this. When God said this to them, the command was that they are going to do these things according to the command of God. And so, God was almighty and omniscient. Almighty meaning makahimo sila nga butang sa kalibutan. Wa marangan niya.
Walay imposible para sa Diyos. Walay butang nga dili niya mahimo. God was almighty and omniscient. Omniscient meaning kanang naibawan niya tanan. Past, present, future, naibawan sa Diyos. So, He was almighty and omniscient. Ang pangutana, did He know that Adam and Eve would become His problem? Naibawan ka sa Diyos nga si Adam o si Eva magpakasala. Paghimo sa Diyos sa kay Adam o kay Eva, naibawan ka sa Diyos sa kaadlaw si Adam o si Eva maghimo og sala. Mo na pangutayan ako one time sa Thailand ako nga dili bakhang ang Diyos naghimo sa kay Adam o kay Eva nga murag pares nagkuha sa bato ngayang ipukpok siyang ulo. Kung nakahibalo siya nga si Adam o si Eva magpakasala, nganong gihimo pa man niya? Di ba? Kung nakahibalo siya nga si Adam o si Eva, mahimo niya nga problema. Mahimo nga problema niya. Nganong gihimo pa niya? Kung magkasala man lang si Adam o si Eva, nganong gihimo pa niya? Look at this. Why did God create human beings? No, mga igsoon sa Ginoo, na usa ka preacher sa una. If I'm not wrong, it was Agustin. Ingon niya, why we are asking this question when it is impossible to get an answer? Pagkalisod mangitag tubag sa pangutana, nganong gihimo man ta sa Ginoo nga kita nakasala man? Nga nahibawan man sa Dios nga kita makasala later on. Nganong gihimo kita sa Ginoo? Ang tubag niya, ingon niya, ang Diyos ang Diyos murag parehas ka sa fountain. Thank you. Ang Diyos murag parehas bitaw siya ng tubig nga fountain. Kung naa kay fountain nga makita, dili sala sa fountain nga maggawa sa iyang na tindugan. Meaning, when the fountain would flow out, it's natural. Ang paghimo sa Diyos sa tao, natural po niya. Di ta makapangutana, Ginoo, nganong gihimo ang kunimo nga nakasalaman ko. Di na mao. Nagapasalamat sa Diyos nga siya naghatag sa atong kagayunan nga makaila sa iya. But look at this. When God created human beings, ang pangutana is this, did He love God? Did He love man? Even with the knowledge of becoming a sinner. Gipalangga pa ta sa Ginoo. Nga bisan na kay balo siya nga one day siya danog sa iba magpakasala. Gipalangga ba ta niya? Ang tubag na mag-iso sa Ginoo, yes. Gipalangga ta niya. And so, how much did God love man? How much? How much? Na mag-iso sa Ginoo, ang pangutana sumpay niya na isa, did man know what was sin? Nakabalo bang tao kung sa sala? Now, last week I told you this. Ang tao ba sa wala pa nakasala siya danog sa iba, kay balo kung sa sala? Now, duha ka perspective. Dinhi nga lugar, walay sala. Dinhi nga lugar, naay sala. Sa primero nga panahon, siya danog sa iba, niya dinhi sa walay sala. Ingon sa Diyos sa ila, dili mo mag-cross ni ini, dili mo magkaon ni ini nga prutas, dili mo magtandog ni ini. Kaysa ora magtandog mo, mamatay mo. Di mo magtandog niya. Naibawa nila nga sila, walay sala. Unya, kung maghimo sila ni Ana, nana sila sala. Ang gilang gihimo, ani, ikaon nila, nagbalis sila din hispikas. Nakaibalo na sila, unsa ang sala. Naibawan nila kung unsa ilang pasan, naibawan nila kung unsa dapat lang himuon. Sa pikas, walay sala. Mga isuon sa Ginoo, ang atong makita is this. Dapat kita magpadayon sa pagtuo sa Ginoo nga unta walay sala ang atong kahimuon. Because God created that way. But ang tao nakibalo nga siya naay sala unya na himo ang ingana. And so ingon sa Biblia, Genesis 22:24-25. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Father and mother. Genesis 2:24-25. Si Adam magsiiba na yung mama o papa? Nawala. Kinsa? Di ba wala man di papa o mama? Si Iba, naabay mama o papa, wala. Unya nga nasulat man eh.
Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ngano na sulat man eh? Nga wala mo ito'y papag mama. Ingon pa diyan din eh. And they were both naked, and the man and his wife, and they were not ashamed. Para sila nga duha, wala yung mga sinina. Naked. Pero wala sila naulaw. Mga isuon sa Ginoo, dili na mong kaimtangan nga idasulti sa Biblia. Ang atong nga tao is that sila nga duha nabutang sa estado nga inosente. Nga sila nakibalo nga sila walay nga sila gihimo sa Ginoo. Unya sila mga anak sa Dios. And so, marriage is God's plan for man. Ang pagpakasal, plano sa Diyos para sa tao. Now, mga ison sa Ginoo, I'm here at Bethel Baptist Church for 2 years, October, November, December, and 5 months. First time na ko ihatag sa inyo ng sermon, and I don't know when I'm going to do this again. Pumatian ko ninyo, ha? Kaya ako nakibalong usay sa inyo ang atong hunahuna ba nga si Pastor nagwali para gito sa ako, di na ko musimba. Ayaw. Ihatag na ko sa inyo nga wali sa pagpadala sa atong kasing-kasing nga mabutang ta si sakto nga dalan. Kung nakahimo ka, pangayo pa sa Ginoo. Kung magahimo ka, pangayo pa sa Ginoo. Kung di na to wa na to himo, pasalamat sa Ginoo. Ha? Pero mag-iso sa Ginoo ngani. Ang kasal plano sa Dios para sa tao. Giplano sa Diyos para sa ato. And so, Genesis 2:18, 21 to 23, niya. And the Lord said, it is not good that a man shall be alone. I will make him an helpmeet for him. Dili maayo para sa tao nga solo. Dili maayo sa tao nga siya, isanon lang. Maghimo kong tabang para sa iya. Himuan ako sa tabang. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Mga igsoon sa Ginoo, simple lang, di ba? Pero wala man nabutang na ikasal sila. Di ba? Wala man nabutang nga si Miss Eve nahimo nga Mrs. Adam. Wala man nabutang, di ba? Ang atong libawan nga wala na sila butang nga nahimo siya nga Miss ni Adam. Wala. Pero mga isusin no, kita inyo, nga silingon sa Biblia, nahimo siya ngon ni Adam, this bone of my bones, ako ning unod, akong bukog, ug tawag siya nga woman. Now, by the way, woman comes from the word man. And the meaning is that woman means man with a womb. Meaning, lahi ka klase nga tao, nasa womb, nga kanang womb, nga pwede manganak. And so, pagkahimo sa Diyos kay Adam, God made Adam and Eve for each other. Gihimo sa Diyos si Eve para sa kay Adan. Gihimo niya. Dita kay balo, kung unsa batasan ni Eve. Pero siya, ang Diyos naghimo sa iya para sa kay Adam. So si Eve, naay mga butang sa iya nga para sa pagtabang yun sa kay Adam. It was a clean and pure way of doing things. Sin did not exist at the time that they can appreciate God's goodness. Ang Diyos naghimo sila nga duha, unya gipakita sa nga duha, nagtabo sila. Mga isuon sa Ginoo, ambot lang unsa ka to no? Kay karon nga panahon, labi na kung maglantaw ka sa pelikula, hindi ma pwede nga walay kanta bitaw, walay background. Kay kung walay background, flat man ang film, di ba? Pero ako naguna, siguro nagid kanang romantic nga scene ba nga gihimo ang Ginoo sa ilang nga nagkita sila nga duha unya ang ilang gabation lahi na. And so the woman was made for the man, and the man became the one who called this woman as that. Going outside God's intended partner is sin. If you go outside, mugawas ka sa imong partner, mugawas ka, mangita another partner is sin. Mga igsoon sa Ginoo, kanisa nga butang, dubdo mo na to. Ang imong partner, you like it or not, when you promise to her or to him that you are going to give her or him your life,
That's a promise to keep. Dumdumo na ito na. Dili na ito tiyaw. Usay kita nag-una-huna ba nga, ang akong kani, sa aran ako siya. Magsulti ko nga, through death, through life, we are going to be together until death do us part. Pero after a year, bye-bye. Kay balo mo, sa Thailand, lahi ang ila dito. Ang ila, magpakasal sila, ang ila ginasulti is that, till death do us part. Pero ang ilang gasulti yun, nga ni, gasulti dahil ng ilang mga tao nga nagablas lang nga, hinaot pang magdugay mo mag-uban. Naku, nga naman. Ingon nila dahil nga, tungod kay, sigurado mi, nga di isla magdugay, mag-split na gyapon na. And so we saw many of them, nakita na mo sila, mga artista, kanang mga tao sa media, they are there together. Some of them reach about mga 5 years, bulag. Ang ubas sila nag-20 anyos, bulag. Ang ubas sila isa ka semana, bulag. Ang ubas sila tulok adlaw, nagbulag. Naku, ngano'y nga naman. Now, you know why? Because many of them would come together and play this play, not thinking nga dapat ibutang lang ng kinabuhi din na. And so, going outside God's intended partner is a sin. Premarital sex or postmarital or outside marriage plans is sin. Mugawas ka sa plano sa Ginoo, sala na. So mag-iso sa Ginoo, ang akong pangutanay gani, kamusta kita tanan karon nga buntag? Now, I know that some of you would have an answer to me, pero dili ko ninyo tumagon. Ang inyong tubag yatag sa Ginoo. And so, kamusta man ta? So, 1 Corinthians 6:15-16. Know ye not that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Kabaluba mo ang inyong mga lawas, kana siya, membro sa lawas ni Kristo? Kabaluba mo na? Himuon ba nato nga membro sa mga harlot or prostitute? Ang atong mga lawas? Ingon niya, no, God forbid. 16. What? Know ye not that he is joined with an harlot is one body? For two said, he shall be one flesh. Dili pwede. Mo na mag-iso sa Ginoo ako nagatuo, nga kita nga mga mag-asawa, dapat nga nagay pag-uban. Dili pwede nga biyaanan nimo, dili pwede nga ikaw ibilan na siya. Dapat uban gyud. Mao na usay nga akong una-una bitaw nga nako nga Ginoo. Ngano na yung ani man akong simbahan? Usay ka una-una ko Ginoo pangutan ako Ginoo. Ngano amo simbahan daghan mag singles ningaw ang ilang mga banat to sa layo or mga asawa to sa layo. Ngano ang ani man? Tabang ngiming ang among mga pamilya maisa. Para ang imong himaya makita sa uban ng mga tao. And so, mag-iso sa Ginoo, ang naibawa nato is this. Kanisa basahon nato ni siya. Ambot, nabasa na ako sometimes. Ingon niya, Malaybalay City as an education site has earned a name that offers sex in exchange for educational expense. Unya, ang HIV nga population sa Malaybalay, taas. Wala ko kabalo ko tinuod o dili. Pero mga isuon sa Ginoo, ampuan nato. Daghanta og mahimo nga trabaho sa Malaybalay. Dinhi. Daghantag mahimo. Second, we'll read this. Have you forgotten that before Bethel Baptist Church had a name, Garden Weddings? Nadunggan ako sa ka-member simbahan. Nga sa una ko nga panahon, ang mga weddings, dili dinhi, garden. Nga naman, na may mga tinago. Mga isuon sa Ginoo, kay balo mo, dili ko gusto ana. Kabalo ko, di po mo gusto ana. Gusto nato nga mahimo nga ato mga kasal din sa atong simbahan, mahimo nga usa para sa pag-alagad sa Ginoo. And so, let me read this to you. Nakuha na ako na sa internet, but I love this. Ha? Dili ni ako. Basahon na ako, please.
Sex is not love. Love is not sex. You can have sex and not be in love. You can be in love and not engage in sex. A man may hate you and still have sex with you. Be wise. Using sex to manipulate a man will eventually fail. It is self-deception to think that giving him sex will make him love you. That's deception. True love will never force you to engage in sex. A man who doesn't love you will not change his mind because of sex. If he tells you to prove your love by having sex with him, he is only using you. If he is not in for the sex, better sex will take him away from you. Basahon ninyo na maayo. It tells us a lot. It tells a lot. Making yourself his sex slave is foolish. Love will never shame or degrade you. Morning sakto. It will never degrade or shame you. If you have made the mistake of trying to use sex to buy this man, now is the time to reassess your relationship and build it on the right foundation. If he gets married to you because the sex is good, it will be fatal to your marriage. Let him get married to you because he loves you, honors you, feels strong emotional, mental, and spiritual connection with you, and wants to spend the rest of his life with you. Mga igsoon sa Ginoo, kung di mo matandog ng article, di mo makahuna-huna. It tells a lot of things. And so, marriage was purposed for our own good. Now, the third one here is purity before marriage is a must. Purity. God hates a Christian who goes for another God. Ang Diyos dili gusto sa tao nga nag-aadto pa sa uban nga Diyos. It is called idolatry. He would like his children to become one, to be one God person to him. Hence, it is considered the best for us to be pure and holy until the matrimony with Jesus Christ. Ang Diyos gusto nga ang iya atong pagkasundon, siya lang. Di siya gusto nga sunod ta dini nga Dios, dito nga Dios, dini nga Dios. Di siya gusto niya na. Ang gusto niya nga sundon nato siya lang. Siya lang. And so, if ever we go to other gods, we are called idolater. We are called idolater. Now, sa una nga panahon, ang atong unahunay nga ning, nga mga tao nga nagasimba sa laylay nga Diyos, ang ilang nga paglantaw, nga kita nagasimba sa dautan nga Diyos. But actually, dili nga ng idolatry. Idolatry means worshiping other than our God. Means, it can be money, kwarta, it can be land, it can be power, it can be a church, or whatever. It's not that santos nga nagatindog sa kinis sa atong simbahan, dili. And so, ang atong makita is that when we go for other gods, God does not have us good. Now, 1 Corinthians 6, 9 to 10. We're going to read this, please. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Kanisya, law mangyang kasultiyon, ingon niya din 1 Corinthians 6, 9 to 10, ingon niya, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revilers, or extortioners shall inherit the kingdom of God. Now, if you look at this, duha ka bersikulo, verse 9 and verse 10. Ang verse 9, kana siya din ha, sexual violators. You see that? Ingon niya din ha, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, or abusers of themselves with mankind. So, if you have this kind of thing in your mind, mga igsoon sa Ginoo, layo na yun. Layo yun. And so, makita nato mga igsoon sa Ginoo, nga kita di ay nga mga Kristiyano, dapat magsunod sa pulong sa Ginoo. Now,
The question is this: what is the policy of Bethel of the Baptist Church on marriage? Now, what ay policy sa simbahan? Now, let me just give you some, okay? Number one. Sa atong simbahan, nagahandom kita, we desire that our young people would be married here. Okay? If ever you are going to get married, tell us. We can help you. If ever our young man here would be married to a young woman here, tell us. We can pray for you. If you are a young man here, you would like to marry another person in another church, tell us. You can get married. Or if ever. Pero mga Igsoon sa Ginoo, ang point is this. Here in church, you can get married. Here in church, you can get married. And so, because of that, some people are thinking that marriage is God's intended ceremony for life for the joy of those who are committed. Di ba? Ang pagpakasal, intended na siya nga seremonya sa Diyos. Nga naghataw kalipay nga itong nagasunod sa pulong sa Ginoo. But what will happen if one of the couple is not a Christian? Usay mo, halimbawa, ikaw mapakasal ka. Mato ka kasako, manikasako. Ya pastor, mapagkasal mi sa sunod ka buwan. Ang imo anday nga boyfriend, dili Christian. Usama na to na. Ha? Or, kung siya pastor, mapagkasal na ko, ang imo man day girlfriend, dili man day Christian. Usama na to na. Kay balo mo unsa? Pwede makasal. Pero ang kasing-kasing na nagkakasal, dili kaya. Kaya nga naman. Kaya balo ba mo, nga ikaw nga anak sa Diyos, ang imong amahan, Diyos. Kaya balo ka na. Ang imong sundon sa imong kinabuhi, ang Diyos. Una kay balo ka ba kung kinsa ng anak ang imong minyuan, nga dili Kristohanon? Kinsa ng anak? Ha? Isulti na ako, anak sa yawa. So kung nang duha ipagparis nimo, unsa may tabo ni ana? Pwede ba o dili? Mga Igsoon sa Ginoo, ingani katong himuon. If ever you have a boyfriend or girlfriend na di pa Kristohanon, dadaan din simbahan. Ipaila sa Ginoo ni sa itong simbahan. Kung makaila sa Ginoo ni sa itong simbahan, very good. Very good. And you know what? We can put you together in marriage nga nakaibalo sila sa pulong sa Ginoo. Nga dili na bitaw kung magduha-duha pa ta kung unsa himuon. Ha? So, mga Igsoon sa Ginoo, policy of the church is that we can get you married. Ingon sa 2 Corinthians 6:14-15, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with the infidel? And so, mga Igsoon sa Ginoo, dili pwede mag-uban. But look at this. I said, policy of Bethel Baptist Church on marriage. Now, the question is this. Katong dili magtuman, usaw na to. Di gyud mo tuman. In love man gyud. Bahalang mamatay, minyo. Bahalang disiplinahon, minyo. Usa tong himuon. Mga Igsoon sa Ginoo, you can choose your own if ever you want. We can pray for you that you choose your own way. But remember this, ang inyong ginatumban, ang inyong galakaran ng mga lugar, dili na lugar galakaran sa mga pastor. We can introduce things to you, but it's up to you to choose. The best way that I can give to you is this, nga maampuan mo, mabutangan mo sa mga pulong nga naigugma, matabangan mo, matagal mo sa concern sa uban, unya ka mo, magsugod siya kinabuhi, isakto. Because we know that God is concerned with us. And so if ever that happens, then sometimes discipline can happen to us. Usay bitaw, matingala tanga nganong silang nanganiman. We can put a discipline on them. And you know what? As we go on serving God, we can always say to God, Lord, thank you. Lord, thank you. Now, nayo sa ka insidente ko no. So, usa ka mag-asawa, lalaki o babae, nga nagatos lang ang pastor. Ingon sa babae, pastor, tabang imi. Yan sa problema ninyo, siya pastor.
Di na mo pwede mag-uban. Siya nga naman, pirmig away. Pirmig away. Kaya balamon sana, usay ang pamilya, ang atong mga pamilya, sige lag-away. Kaya actually, di magin sila compatible. Di compatible. Nami usa ka missionary sa Thailand na sulti niya nga, sometimes we begin the marriage in problem. And so if we begin in problem, then we continue it in problems. Why did you start it that way? Why? Ano gitugutan niya magsugod ng anak? Nga hibaon niyo problema magina. And so kaning nga pamilya ko nagad sa pastor, sulti pastor, tabangi may kaya di lang pwede magpuyo. Ingon dahil siya ang pastor nga, di ba dahil pwede nga palanggaon ninyo siya nga para sa palangga mo sa Diyos. Di ba? Palangga ni mo Diyos, di ba? You love God? Why can't you love Him like you love God? Ingon niya, pastor, dili na pwede. Dili pwede. Dili na pwede. Divorced ako. Yeah. Oh, kung muna, di ba dahil pwede nga palanggaon mo siya bilang imong silingan? Mong silingan. Yeah, dili pwede, pastor. Di na kaya. Divorced ako. Ingon ng pastor nga, Day, di ba pwede mahimo ni mo nga imong bana? Kadili lagi pwede kay problema nga dako. Ingon ni pastor, Day, pwede ba nahimo sa mahimo nga palanggaon nimo sa bilang imong kontra? Love your enemy. Can you not love him as an enemy? Tulor og laway ang tawag babae. O sa mahimo nimo? Ha? Nagsaad ka? Nagbutang ka sa mga pulong? Tumano nimo? You know what? It's hard. Ako nagatuo nga usahay kita nga nagaminyo ang atong gahimuon is ang pinakadali nga himuon nato. We promise. After that, many months later on, that promise is broken. Ang nakita nato nga di man dayong anak. Daghan man dayong kayong dapat himuon. Unya usahay kita kung kabalulang kung ang ani day wa ko naminyo. But you know what? We cannot go away from that. Let's go on. Let's go on. Serving God through our marriage. Mga igsoon sa Ginoo, atong padayunon pag-alagad sa Ginoo. Ang naibawan nako yung ani, naay mga pamilya nga nakasal, ng ila pagdala sa pamilya, naay problema, pugamay. Naay problema, pugamay. Because they are mature to receive. They're mature to do those things together. Naay mga pamilya nga nakasal na po, nga ang ila problema, daghan. Daghan. Nga di sila kabangon, problema na po. Nga naman, because they are immature to accept those responsibilities. But you know what? If ever you are mature to accept those things, then praise the Lord. Because we know that God is going to help us. And then, the fourth thing that I want to show to you this morning is this. Let us keep our marriage pure before God. Na? Let us keep this together. Napay sumpay ni ini, but din ako sumpayan karong kidaghan na kaayo ni. But you know what? I pray to the Lord that may God is going to use this to touch our hearts. I pray to the Lord that may God is going to use this to change our minds. I pray to the Lord that may God is going to use this to change our affections. Kaya kung kita karong kabuntag niya dinhi, unya wata ko nahuna sa itong pamilya, then that's bad. But you know what? As we go on serving God, may we see Him in our lives. Sige, mag-ampot na mga igsoon sa Ginoo. Let's pray. Ama na mo nga langit nun, salamat sa mong kaayo Ginoo kanamo.